Sabi ng Philippine National Police, bumaba ang bilang ng mga krimen sa bansa. Pero ang problema ng nakawan o robbery, tumaas. Ang ilang insidente ng pagnanakaw, nahagip pa ng kamera. Tinakot po ako ng isa na kunin daw po yung baril, kaya binitawan niya na lang. Bumunot siya ng baril. Tapos nakita ng kasama ko, tumakbo yung kasama ko. Sinawi ko yung baril niya. Pagkawi ko ng baril niya, sabi niya, labas mo yung phone mo. Sa kalaliman ng gabi, matyagang kinakalakal ng 13 taong gulang na si Jenmar ang isang basurahan. Lagi ko pong ginagawa ito sa basurahan. Ang pakay niya, mga gulay na itinapon pero pwede pang kainin at maibenta. Sa ilang pagkakataon, pinapasan niya ang mabibigat na kahon ng basurang gulay sa kanyang balikat. Pangalawang sako na po. Wala po ako makuha. Legit na po sila. Hindi naman po pakinabang. Pero hindi siya tumitigil sa paghahanap. Para kay Jenmar, mas matimbang ang pangangailangang kumita at mabuhay. May kita ko dito mga dumi ng hayop at mga iyong marumi. Pero hindi naman okay lang sa amin. Ano ang kaya niyang tiisin para malamnan ang kanilang kumakalam na sikmura? Nahirapan ako sa buhay kong araw-araw kasi nahirapan ako kasi nakikita ko mga kapatid ko nakatingin sa iba. Pag wala kayo makain, nakataan sa iba. Kaya naisip ko, pag hindi kami nagtitinda, kawawa mga kapatid ko. Mag-aalas 3 ng madaling araw noong September 10, 2023, papauwi na sa kanilang bahay ang magkaibigang vlogger na sina Humphrey Dangculos at Johan Morales. Singer at songwriter si Humphrey, habang cameraman naman si Johan. Bakit ba kayo napunta doon sa tulay at bakit ganung oras? Shoot po siya ng music video for my song po. Yung theme po ng music video is wala masyadong tao na cozy, gano'n po. Hindi inasahan ng magkaibigan na habang naghihintay sila sa may Vargas Bridge sa Pasig City, mabibiktima sila ng mga kawatan. Ang krimen, tiyempong nakuhanan gamit ang cellphone ni Johan. Habang nakatayo sina Humphrey sa may tulay, dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo ang huminto sa kanilang harapan. Nag-stop po sila, nagtatanong po saan yung crossing. Tapos bago pa po namin masagot, nag-declare po ng hold up yung isa, tapos bumaba. Sa 8 segundong video na kuha ni Johan, nakunan ang pang-hold up ng dalawang lalaki. Nasaan po yung bag? Nauna ako po nung nakahawak. Tinakot po ako ng isa na kunin daw po yung baril, kaya binitawan niya na lang po. Isang bag na may lamang camera, cellphone at iba pang gamit ang tinangay ng mga suspect. 60 po, 60,000 po. Nang makauwi, sinubukan ni na Humphrey at Johan na i-track ang lokasyon ng mga suspect. Nang panoorin nila ang video na kuha ni Johan, dito na nila nalaman na nakuhanan pala nila ang mukha ng mga hold-upper. Dito na nila naisipang i-upload sa social media ang nasabing video. Since wala po silang helmet and mask, na may nakakilala po kung sino po sila.
Inireport na rin ni Humphrey at Johan ang insidente ng pang-hold up sa Pasig City Police. Nagpunta po sa tanggapan natin yung dalawa natin na biktima. Nag-conduct po kami ng surveillance kasi na-identify na po natin itong dalawa based po dun sa video na nakuha ng isang biktima. At nalaman na rin po kung ano yung kanilang mga dating kaso at kung saan sila nakatira. September 19, naaresto nila sa isang checkpoint ang driver ng motorsiklo na isa sa dalawang hold-upper. Operation na nilatag ng ating kapulisan in relation po sa papalapit na eleksyon. Nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang po siya sakay-sakay ng isang motorsiklo. Nabawi ng mga pulis ang mga gamit na nakuha kina Humphrey at Johan, kabilang ang mamahaling lente ng kamera. Bali nung nahuli na po siya, yung pamilya po nagsabi na isosoli yung mga gamit na nakuha. Pamilya po nung nahuli? Opo. Maliban na lang po doon sa isang cellphone ata na nakuha rin. Sa ngayon, nakakulong ang suspect sa Pasig City Police. Tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Yung kaso po nung robbery na ginawa nila, na-file na po last week. Pero nung nahuli po sila during checkpoint operations, ibang kaso po naman yon, na kung saan po ay nakuha nito ng isang granada. Doon nakita po na walang plaka yung kanyang motor. Patuloy namang hinahanap ng mga pulis ang nasa backride ng hold-upper. Malamang nagtatago na kasi nalaman niya, probably na nahuli na itong kanyang kasama. Pero patuloy pa rin po ang ating pag-conduct ng manhunt operation. Sa parehong araw, isang insidente rin ng pang-hold up ang nakuna ng closed-circuit television camera o CCTV sa San Pedro, Laguna. Kwento ni Corinne, hindi niya tunay na pangalan. Pauwi na sila ng kaibigan ng mabiktima ng hold-upper. Dito naman kasi, sa lugar dito, sanay naman kaming maglaad kahit gabi. Kasi nag-aral kami dito sa malapit. Habang naglaad kami dyan sa street ng Gumamela daw yun eh. May sumalubong sa amin na rider. Solo lang siya. Tapos nagtanong siya kung saan yung palabas ng lugar dito, saan yung labasan. So tinuro namin. Walang kamalay-malay si Corinne na ang lalaking nakamotorsiklo na huminto sa kanilang harapan, isa na palang kawatan. Bumaba siya sa motor niya, tapos naglaad siya papalapit sa amin. Yung kasama ko, nakita niya kagad na may baril siyang binubunot, kaya tumakbo siya. Inakala raw nung una ni Corinne na isang biro o prank lang ang nangyayari. Hindi ako masyado kagad nagpanik kasi akala ko, kakilala ko, pinaprank lang ako, ganun. Sabi niya sa akin, amin na yung cellphone mo. Sabi ni Corinne, nagawa pa niyang maibato ang kanyang cellphone malapit sa bakod. Yung pagkabato ng phone ko, medyo mahina pala. Dinampot niya. Hindi pa rin ako naniniwala na hold up yun. Kaya pinanood ko pa rin siya kung paano niya damputin yung cellphone ko. Matapos makuha ng suspect ang cellphone ni Corinne, mabilis raw tumakas ang kawatan. Nagtapik pa siya sa akin na parang magkakilala kami. Sabi ni Corinne, wala silang nakuhang palatandaan na makatutulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Hindi ko masyado naano yung mukha niya kasi naka-helmet siya. Yung plate number, hindi namin nakuha kasi masyadong malakas yung taillight niya. Ipinagbigay alam ni Corinne ang hold-up incident sa tanggapan ng Barangay Fatima. Maraming busy na po kasi ma'am, may mga nangyayari dito, snatch ng mga cellphone. Maraming exit area kasi dito ma'am na papunta sa mga ibang barangay. Kaya nangyayari po dito madalas. Yun ma'am, palagi po kaming roving, lalo na po sa gabi. Inireport din sa San Pedro City Police ang ginawang pang-hold up. Yung usual na kasi ng mga professional natin, talagang ang unang approach niya is to intimidate the victim agad. Sa ngayon, hindi pa rin natutunto ng suspect pero may inisyal na impormasyon na raw ang mga pulis sa kinaroroonan ng lalaki. Sa pangkalahatan, bumaba raw ang crime rate sa buong bansa, sabi ng PNP. Pero ang mga robbery cases, tumaas ng halos 7%.
mula 2,434 robbery cases noong January to June 2022. Umakyat ito sa 2,601 cases nitong January to June 2023. Bakit nga ba hindi mawala-wala ang mga krimeng nakawan sa kalsada? Sa bawat insidenteng ganito, may leksyon na natututunan. Dito ano yun? Dapat po sa mga ganong oras, wag po tayo magkampante sa ating paligid. No? Dapat maging mapagmatsyag tayo. Kung may gagawin tayo, dapat doon tayo sa mga mataong lugar na madali makahingi ng saklolo. Paalala ng mga pulis, may mga paraan para makaiwas na maging biktima. Ito mga street crime was perpetrated during nighttime and early morning. We strongly advise po na hanggat maaari, kung maglalakad kayo, wag dun sa mga sobrang madilim na lugar. Higit sa pag-iingat na dapat gawin ng publiko, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga tauhan ng barangay at mga pulis para tuluyang mapigilan ang mga krimen na nangyayari sa kalsada. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Hating gabi na pero ngayon pa lang magsisimula ang araw ni Jenmar. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Pakong, 8 taong gulang. Kahit wala pang laman ng tiyan, iikuti na nila ang mga kalsada sa Divisoria. Gilid lang. Ano? Sige na, gilid lang. Pag naglalakad ka, ano yung tinitingnan mo? Ano yung hinahanap mo? Mga gulay na kahit ano. Mga gulay na nasa sahig, yung tinapon na. Tapos yun, ilalagay mo, ito yung supot na dala ni ano. Tapos, yun yung bubuhatin mo. So, maliban sa pagod, magbubuhat ka rin ng mabigat. Kaya mo ba? Payat-payat mo eh. Kaya ko. Ha? Kaya ko. Kaya ng katawan mo? Mas mabigat sa'yo yung dala mo? Talaga? Minsan binubuhat ko mga 20 kilo. Ang mga may ipon nilang gulay, ibinibenta rin nila. Bakit tinatapon yung gulay? Mga bulok na ba? Mga bulok na. Pinagsasagaan lang namin. Pero yun, nabebenta nyo pa yun? Apo. Sinong bumibili nung mga napupulot nyo? Kahit sino po. Ipinakita sa akin ni na Jenmar kung saan sila nag-iikot para mamulot ng mga itinapong gulay. Minsan wala kami nakukuhang gulay. Gano'ng kadalas yun wala kayong nakukuhang gulay? Baka ngayon wala kami nakuha. Bakit wala? Kasi wala nang tapon eh. Kakaunti pa lang kasi ang mga reject na gulay na itinapon ng mga tindera. So parang yun, napagpilian na yun. Lalagay nila sa supot. Tapos tsaka itatapon. Apo. Kaya madaling araw nyo ginagawa. Yun, napagpilian na nila. Pag wala kayong napulot, ano mangyayari? Wala kami benta. Importante sa kanilang may mapulot. Ito na rin kasi ang kakainin nila para sa buong araw. Natatakot ka kanina na habang naglalakad tayo na baka wala kayong mapulot na gulay. Bakit ka may ganun takot? Kasi wala kasi pamangkain kapatid ko sa aking baby. Gutom kami. Hindi ang sakit ng tiyan mo nun. Sanay na po ako ganun. Lagi bang masakit ang tiyan mo? Apo. Maliban sa masakit ang tiyan mo, ano pang masakit pagka hindi ka na nakakakain? Nakatanod kasi tayo yung mga kapatid ko eh. Nakatanod? Ano yung sabihin? Nakatingin sa pagkain. Nakatingin sila sa pagkain ng iba? Pag nakikita mo yung mga kapatid mo nakatingin sa pagkain ng iba, nasasaktan ka? Tatayo ako makita mga kapatid kong ginugutom. Habang nag-iikot kami, isang pirasong karot ang nadaanan ni na Jenmar at Pakong. Karot ko. Ano? Ang bilis ng mata, nakita mo agad. So ganun, pagdating sa sahig na, pinupulot nyo na. Apa. Hanggang magpuno na yung plastic. Apa. Minsan po hindi namin napupuno yan.
So dito sa bagsakan ng gulay sa Divisoria, maraming mga kabataan na talagang umiikot tapos naghahanap ng mga itinapon ng gulay, maipon nila tapos ibebenta rin o kaya kakainin pagkatapos. But mostly ay maibebenta. Ito kanina pa ako tinitignan ng mga kabataan na to. Namumulot din kayo ng gulay. Ilang kayo? Mag-iisang grupo ba kayo o kanya-kanya? Kanya-kanya. So may teritoryo ba to o wala naman? Wala. So kanya-kanyang lakad sa kalsada. So anong ginagawa ninyo dun sa gulay? Kasi si Jenmar, binibenta. Binibenta rin po. Tinitinda nyo rin. Saan? Sa looban. Sino ang taga-benta? Kami. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, nagsisimula ng magsara ang ilang gulayan dito sa Divisoria. Ito na raw ang oras na pinakahihintay ni na Jenmar at Pakong. Kaya muli silang mag-iikot para maghanap ng mga reject na gulay na itatapon na. Ilang saglit pa, isang kahon na puno ng pinagtabasan ng lettuce ang agad na pinasa ni Jenmar sa kanyang balikat. Paano mo nalalamang 20 kilos? Tinatimbang. Katimbang pa lang ng katawan. Napapaludo ako. Kaya nalalaman ko napapaludo. Natulog pa ka na. Pinipilit ka lang tumayo. Dito na pipiliin ni Jenmar ang mga nakuhang gulay para linisin at ipagbenta. Kailangan namin ayusin yung lalakad namin. Kailangan mabenta para maubos. Para mas makarami pa, isang basurahan na puno rin ng gulay ang kinalkal ni Jenmar. Makikita ko dito mga dumi ng ayat at yung mga iying marumi. Pero hindi naman ganun okay lang sa akin. Reject na po sila, hindi naman po pakinabangan. Wala na. Dahil bigong makakuha ng gulay si Jenmar sa basurahan, agad siyang bumalik sa kanilang pwesto para ipagpatuloy ang pagtitinda. Nabaga pa kami uwi. Patungod po ngayon eh. Pero sana mo. Natitira ulan na. Mag-aalas 4 na ng umaga nang may bumili sa kanilang paninda. Pinakyaw ng isang mamimili ang mga lettuce na naipon ni na Jenmar sa halagang 300 pesos. So bakit nakabenta na kami? Itangkay na. Hanggat. Maya-maya pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Si Jenmar hindi tumigil sa pagtitinda. Kailangan daw kasi nilang makaipon ng 1,500 pesos na pambayad sa kanilang inuupahang bahay. Dahil kapag hindi nakabayad, pwede raw silang mapalayas. Pero hindi na kinaya ng bata ang lamig. Pansamantalang sumilong si Jenmar. Sa buong magdamag, 300 pesos lang ang kinita nila. Araw-araw, ganito umiikot ang buhay ni Jenmar. Nahirapan ako sa buhay kong araw-araw kasi nahirapan ako kasi nakikita ko mga kapatid ko nakatingin sa iba. Pag wala kayo makain, nakataan sa iba. Kaya naisip ko, pag hindi kami nagtitinda, kawawa mga kapatid ko. Dahil sa trabaho, kinailangang tumigil sa pag-aaral ni Jenmar. Naisip ko na po, paano kami mabubuhay kung mag-aaral ako. Mag-aaral nga ako, kamusta ng mga kapatid ko, mga gutom. Tama na ganito ang maghanap buhay ako ng maaga para paglaki ko, sa akin lalapit lahat ng kapatid ko. Pero habang kausap namin si Jenmar, may mas malalim palang dahilan kung bakit pinipilit niyang tumulong sa pamilya. Nasamod niya, kagaya ni Pao, wala samod eh, di ba? Dalawa sa kanyang mga kapatid pala ang binawian na ng buhay. Mahal na mahal ko kasi kapatid ko kasi may dalawa sa akin. Si JJ saka si Jerry Kajen.
Si Jerica dyan namatay. Pinanganak pa lang siya tapos yung isa naman namatay dahil sa hirap ng buhay namin. Sobrang nagdusa ako nawalin 2 kapatid ko. Kaya pinangako sa sarili ko pag nagkaroon ulit ako ng mga kapatid, ko na lang yung paghanap buhay ko. Nakausap ko ang ina ni Jenmar at Pakong. Naawa ka ba sa mga Sobra po. Umiyakan ko na lang po. Hindi ko na lang magpapakita sa kanya pag umiyak ako ay. Mama, papa, umiyak na ako si mama. Aray, mama, umiyak ka na naman. Ginagawa ko naman lahat. Ano pangarap mo para sa kanya? Para sa maayos. Ang hirap lang ng buhay. Lagi yung papos. Minsan, sakot lang po. Minsan, hindi ko kumain 3 araw. Nakasya lang po makain. Ang tirang kangkong mula sa kanilang paninda ang uulamin nila para sa pananghalian. Awa na Diyos, may natira pa. Pero kadalasan itlog, tuyo, lumisang pag wala. Ito lang. Alas 10 na ng umaga nang makauwi sina Jenmar. Ang tirang kangkong mula sa kanilang paninda ang uulamin nila para sa pananghalian. Awa na Diyos, may natira pa. Pero kadalasan itlog, tuyo, lumisang pag wala. Ito lang. Po, awa po ng Diyos yan. Hindi siya mapili. Ano po, kumbaga, nakalaki na po agad ang gulay. Adoboy ko para makakain ng maayos yung mabago. Ito na ang pagsasaluhan ng kanilang pamilya. Malapit na ako yung mama, pera na ang kuya. Isa lang ang pamilya ni na Jenmar sa milyon-milyong Pilipinong maituturing na food poor o yung mga pamilyang Pilipinong mababa pa sa 8,379 pesos ang kita kada buwan. Sa datos naman na inilabas ng SWS, 8.7 na milyong pamilya ang itinuturing ang sarili na food poor noong first quarter ng 2023. Sa bagong pag-aaral ng Okta Research nitong second quarter ng 2023, umabot na ng 11.3 na milyong pamilya ang itinuturing na food poor. Ito ho yung involuntary hunger. Talagang naghahanap sila ng pagkain, hindi sila makahanap ng pagkain na hindi sila makakain ng 3 meals a day. Ang hirap kasi pag sa statistics lang nakikita mo parang numero lang eh. Pero ho, may mga totoong buhay ho sa likod ng mga numero na to. At importanteng makita ng gobyerno, makita ng private sector, makita ng lipunan na maraming kailangan initiatives towards poverty alleviation. Ayon pa sa United Nations, Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia sa bilang ng food insecure individual o walang sapat na access ng pagkain. Umabot ito sa 50.9 milyong individual. Kamakailan, inilunsad ng pamahalaan ang food stamp program na naglalayong magbigay ng 3,000 pesos food subsidy sa 1 milyong pinakamahirap na pamilya sa bansa. Well, ang ating pong sistema naman kasi sa DSWD na sosyopolitan, talagang we will provide assistance, we will provide innovation sa ating mga programa to address the plight ng ating mga food poor. Hindi lang po yung pagbibigay ng tulong but then also to empower them para makawala dun sa poverty, para makawala dun sa food poor status natin. Yun po yung ginagawa ng ating programa. Pagkagat ng dilim, balik sa pamumulot ang magkapatid. Pero para hindi na muna magtrabaho ang magkapatid na Jenmar at Pakong, isang simpleng regalo ang iniwan namin sa pamilya nila. 2 sakong bigas, grocery, sapat para sa 1 buwan. May gatas para kay baby ko. Para hindi na magutom. Salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Kasi makakain na po kapatid kasama kadedi na. Mapapagpahinga na po ako kasi may kakain na kapatid ko bukasan. Binigyan din namin sila ng supply ng vitamins para makatulong sa kanilang kalusugan. May vitamins na tayo ko. Tataba na tayo. Tapos lulusog na din tayo.
Hanggat hindi nasusolusyonan ang gutom sa bansa, wala ring kasiguraduhan kung kailan sila titigil sa pamumulot ng basurang pagkain. Dahil ito lang ang nakikita nilang paraan para patuloy silang mabuhay. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.